morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Arise, Jerusalem, shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Nations shall be covered by darkness, but the light of the Lord is shining on you. The brightness of His presence shall be with you. Nations will be drawn to your light, and lead to the dawning of a new day. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you.
nations shall be covered by darkness, but the light of the Lord is shining on you. The brightness of His presence shall be with you. Nations will be drawn to your light, and peace to the dawning of a new day. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. The wealth of the seas will be brought to you. The riches of the nations will come and proclaim the praise of the Lord. Praise the Lord. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, shine like the sun, for the glory of the Lord shines on you. Arise, Jerusalem, shine like the sun, for the glory of the Lord shines on you. Shine like the sun, for the glory of the Lord shines on you. Shine like the sun, for the glory of the Lord shines on you. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Yan, good Tuesday morning, everybody, mga brothers and sisters na nasa kanya-kanyang bahay. Magandang umaga po. At sa mga kapatid po natin na nasa biyahe ngayon, ingatan po kayo ni Lord. At we hope and pray na kahit po kayo nasaan man, nasa sasakyan man, nagbabiyahe man, sasamahan niyo po kami sa umagang ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kung kayo naman ay nakahiga pa, katulad nung ating awitin, Arise! arise mga Kristiyano. Parang may katono yung aray, hindi aray. Kasi merong pagpapatuloy dito sa ating John 15:1-6, yung kahapon. Kasi yung pruning, aray. Tignan natin, hindi. Tayo yung arise, Jerusalem, and shine like the sun. Okay? Are we shining? Christians are salt and light of the earth at hindi itinatago. We will shine. Ayan. Let us pray. Let us pray. Hallelujah. Lord, again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa kami ay nagising na masigla, malusog, malakas. At kung meron man mga konting mga sakit-sakit sa buto, mamyang konti, kapag kami tumayot, naglakad-lakad na at nagpuri, mawawala na. Salamat din po sa bahay. Salamat po na kami merong bubungan. Salamat din po at merong kaming pagkain. At Lord, our Father in heaven, yung pong economy ng mundo, you are in full control. Favor naman po na dumaloy na ang mga kabuhayan, kaayusan sa
pagtatrabaho, kalakasan, sa pagkita, profit, konti lamang ang tubo, at salamat din po sa mga new avenues of work na aming new opportunities na ibinibigay nyo sa aming lahat na kami nakakapag trabaho at para sa pangangasiwa sa aming buhay panglupa. Subalit, lahat po kami mga Kristiyano, hindi po namin nakakalimutan, by your grace, na kami branches to bear much fruit in our lives, at itong fruits na to will also be shared sa fellow human beings. For your glory, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Beb, ikaw na bumasa. Malayo. Sa atin pong VOTD, sa araw na ito po ay makikita natin sa John chapter 15, verses 1 to 6. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. The word of the Lord. Amen. Again, Lord, may the words of my mouth be pleasing and acceptable to you, our Lord, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Again, good morning, Jesus, at good morning sa Comfy family, sa news, at sa mga kapatiran na nasa ibang bansa. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At itong ating mga pinag-aaralan by God's grace ay kami ang unang-unang kinakausap at naibabahagi namin sa inyo. All for the glory of God and the edification of the body of Christ. Amen. Pagpapatuloy nung natalakay ni Sister Rian, ni Beb kahapon, at ang binigyan niya ng diin nga yung I am. Sa pagkakataong ito, alam na naman natin na ang vine dresser is our Father in heaven. At alam din natin na ang vine, pero true vine, si Jesus Christ. At alam naman natin na ang branches ay tayong mga Kristiyano na tumanggap kay Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, at sa awat grasya ay nakakasunod by God's grace. At ito'y nakikita ng mga nakapaligid sa atin, at sila'y nagkakaroon ng madaling paglapit sa Panginoon Diyos kasi tayo'y mga instrumento para mamunga. Okay. Pag pinag-usap, meron akong napag-aralan, Beb, na salita Yung palang vine sa Israel, yan pala ay quint
essential plants. Napag-aralan mo na ba yan? Hindi masyado. Okay. Yung quint, ang spelling niya, Q-U-I-T. Tsaka yung essential. So, ang ibig sabihin nitong quintessential ay, bago sa akin to, kumbaga, di ba meron dito sa bahay, si Sister Marivic, ang sabi sa kanya, mahilig siyang magtanim ng mga plants. Si Brother Lito, yung kanyang mga plants sa paso ay nakakain. Meron din naman mga plants na magandang tignan. At meron din naman mga plants na para makabango ng surroundings. Di ba may mga iba-iba nga ngayong plants sa bahay, nakakapag-relax ayon sa mga, ano ba yan, siyensya na patunayan. Meron niyang mga plants na pag nilagay mo, takot ang lamok. Di ba? Ano tawag doon sa plants? Name tree ba yan? Name tree, oo. So, may mga purpose ang pagkakalikha ni Lord dito sa mga plants. Ngayon, ito namang vineyard ay paano pagbigkas dyan? Quintessential. Quintessential. Ang ibig sabihin niyan ay representing the most perfect or typical example of a quality. Kaya pagka pinag-usapan itong vine, kasi sa Israel, ang tawag nga dyan ay quintessential. At ito'y nagre-represent ng national peace and prosperity. Although doon sa pag pinag-aralan natin, kasi yung mga Israel noon, of course, ang nangyari, pag pinag-aralan natin, laging na-chasten ni Lord dahil sa kanilang pagtalikod. Pero, darating ang panahon na itong vine, which is the true vine, will flourish. Yan na nga ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo nga ay nakikinabang dahil sa paglalahad ng written word of God, dahil din sa binigyan tayo ng understanding by the help of the Holy Spirit and power to obey, ito ngayon tayo. So, kayo naman mga kapatid, ayan, tayong lahat, do we trust the vine dresser? I would like to, hindi ko namang, ayokong wag kayang throw. I would like to throw. Okay lang ba yung throw? Another word sa throw. Sige na nga. Yun na nga. Pass a question. Okay. Throw talaga. Halimbawa, Nold. Minister Arnold. Ikaw ba'y lubusang nagtitiwala sa vine dresser? Sagot. Bakit? Galing ha. Good ha. Kasi ang life daw natin belongs to Him. Kaya nagtitiwala siya. O kayo. Doon lang sa question. Siyempre, sasabihin, again, I will throw the question. Kayo ba'y nagtitiwala sa vine dresser? Amen. Amen. Siyempre, ang vine dresser ay the creator of the universe. So, kaya sabi ni Lord, yung buhay nga niya ay dapat in submission to the vine dresser. Hindi naman ako hindi ako halaman tao. Parang Hindi ka plantito. Plantito? Plantito ang tawag pag lalaki, tapos plantitas pag babae. Pagka matanda na lalaki, old Tito. plantito. Old tito daw Galing sabi talaga ni ni Marivic. Sister Marivic. Gusto niyo Old tito tsaka old tita. Beb, gusto niyo matawa ng konti? Okay. Okay. Natawa na kami. Kanta? Hindi, natawa na kami. Tatawa. Ganito yan. Sabi ni Sister Marivic, di ba, plantita pala siya. Plantita. Si Pastor Tony,
Old Tito. Pag lalaki pala, plantito. Plantito. O ba? Hindi ko alam yun, ha? Pagka marami nagpa-plant. Many planters. Okay, ito ganito. Sabi ni Maribik kay Pastor Tony, nag-outreach ata eh. Sabi, bili mo ako ng paso. Paso daw. Dahil kasi mahilig siyang mag-ano ng mga... Halaman. Sister Maribik, ikaw na nga, mabilis lang. Ikaw na para for the sake of our lesson lang today. Sige na. Sabi mo, tapos biglang binili. Ano ba yan? Paano ba yan? Sige na. Live tayo. Ito. Pala lang, natutuwa lang ako. Kasi mga plants eh. Ito na. Kwento mo na, Sister Maribik. Good morning po. Pumunta po kasi yung brother husband ko sa Laia. Nagpabili po ako ng paso. Sabi ko, yung paso po ay worth 25 pesos. Tapos po, bago po siya umuwi, tumawag po siya sa akin. Ang sabi niya, bumili po siya ng paso, the same ng pinabibili kong 25 na worth 100 plus. Uminit po ang ulo ko. Kasi mahal po siya masyado. Nagpa-plan po ako, pero hindi po ako gumagastos. I use, English yun. Okay. I use bottle, yung mga ganun po. Basta bibili po ako ng paso, yung mura lang. Pero hindi po ako gagastos para po doon. Na-enjoy ko po yun na hindi nagtatapon ng mga bottle ng mga Pepsi, gano'n, ng mga water, any kind of bottle na plastic. Pero hindi pa ako bibili ng paso na worth 100 something na dating 25. Galit po ako, galit na galit. Pero nung nag-decide na po ako na umuwi siya na hindi na ako magsasalita kasi makakasabi ako ng hindi maganda. So, thank you Lord sa patience and self-control. Ayan, very good. Okay, So, kung gusto niyo bumili ng paso sa hindi 100 plus, doon na lang sa 25 pesos. Okay. So, anong bunga ang makikita niyo doon kay Sister Maribik? Kasi sabi, minsan, tayo, mabilis magsalita nitong word. We must bear much fruit because we are Christians. Pero pag tinignan mo naman, katulad dun sa panahon sa Old Testament, maasim ang bunga. Pero sa unang balsada, pag tinignan mo nga naman, parang hindi reasonable na bumili ka ng 100 sa halagang 25. Marahil gusto ni Pastor Tony tulungan yung nagtitinda. Pastor Tony, tama ba ako? Kita mo na, Sister Maribik. Parang ang mami yan eh. Minsan kasi, sasabihin ng mami, alam ba yung sinasabi ng mami? Kala nyo, naloko nyo na. Paano ba yan? Sabi ng mami, Akala nyo, naloko nyo ko, no? Kayo ang naloko ko kasi hindi nyo alam na niloloko ko kayo. Alam ko. Pero pagka niloko ka nang hindi mo alam, ano mangyayari? Tapos nalaman mong niloko ka? Niloko ka talaga. Gusto mong paalala ko sa iyo? Di ba bumili ka nung kapranggot? Sige, kwento mo. Huwag mo na sabihin kung saan. Tapos pagbaba mo dun sa baba, tapos sinel-stock ka pa. Yung pinabibili ni Jam sa computer. Pero ano nangyari? Sige. Partitignan ko lang kung anong bunga. Kay Maribik, anong bunga nakita mo doon, Beb? Patience and self-control. Tsaka hindi. Parang sabi niya? Oo nga, parang sabi niya, kung iisipin mo nga, babagabagin mo yung sarili mo, 25, bali 4 na yon, tapos sa isang paso, naging isa lang, tapos magdudwell ka doon, tapos inabot ka ng isang araw, hindi mo siya kinausap, nainis ka, tapos 1 linggo na, tapos tuwing maaalala mo, ayoko nang pabilin yan, kasi mahal bumili yan. Nakakita na ba kayo ng mga tao na pag pinabili nyo, basta bibili na lang, tapos wala nang malasakit doon sa inutos sa kanya na hindi man lamang nag-canvas, total, hindi naman niya pera. Anong tawag doon? Walang malasakit. Yun ang kanyang bunga, walang malasakit. Ayoko nung ganun. Ikaw ba gusto mo nung ganun? Para bagang, porque, alam mo, hindi bale, mayaman naman yan, marami naman pera yan eh.
Tsaka hindi na niya mahahalata yan. Tsaka hindi naman niya pera yan. Bakit ba? Basta bili ka lang ng bili. Ay, anong klaseng bunga yun? O tuloy na, kwento mo na, Beb, yung yung pangyayari. Tunghayan natin. Madami kasi ngayon talaga po, nanloloko. Siguro dahil sa panahon, pero hindi pwedeng i-justify eh. Kasi meron po, sa mall po ito ha, mga kapatid. Kung sabihin ko saan? Oo. Bumili po ako ng Type-C na adapter. Tapos, di nagtanong po ako. Mahirap kasing hanapin yun sa ngayon. So, pagpunta ko dun sa sabi niya, wala ako eh. Pero, halika, sabi niya, dito meron. Dinala niya ako dun sa kabilang tindahan. Tapos sabi ko, kuya, magkano yan? Sabi niya, 450 po. Sabi ko, mahal din pala yan. Sabi niya, opo, dahil po kasama ka naman ni kuya, sabi niya, May pwede na nag-refer. pong, May nag-refer. pwedeng 400 na lang sa'yo. Sabi ko, paano kung hindi umandar yan sa Mac? Sabi niya, bigyan kita ng ma'am. Bigyan kita ng ng warranty. Warranting sabi ko, warranting papalitan siya? Pwede ko siyang palitan o pwede mo siyang i-refund? Sabi niya ganon. Pwede niyo pong palitan. Sabi niya sa akin. O kaya, i-refund ko po pag wala kayong makuhang iba. Talaga ba? Sabi kong ganon. Sige. Sabi niya, sige po, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Natuwa pa ako kasi mall yun eh. Tapos bibigyan ka ng ganun deal, di ba? Natuwa pa ako. O sige, binayaran ko ngayon, 400. May resibo. Tapos, nung sa may baba, nakita ko rin, sa may mga nasa gitna lang ng nilalakaran. Naisip ko lang, sabi ko, kuya, magkano yung ganyan? Sabi niya, 250 po. Sabi ko, under ba yan sa Mac? Ay, hindi po. The same binigay sa akin. Sabi, hindi po. Sabi niya ganun. Okay. Sabi niya, hindi ako napalagay. Umakyat na agad ako. Sabi ko, kuya, hindi pala aandar sa Mac yan eh. Babalik ko na lang. Tapos alam niyo, walang katanong-tanong, binalik niya yung pera ko. So, alam niya na hindi aandar sa Mac. Baka lang makalusot. Yeah. Ano tawag doon? O yun. Sabi ni Arnold, Cheater. ang tawag daw doon ay cheater. Dishonest. Ang sasabihin ko naman, it's business. Manloloko eh. It's business. O yun nga lang ang sasabihin. Mga kapatid, kung tumubo man tayo, wag naman ganun na lakpas hanggang ulo. Pero pwede ko pa rin ikatwiran, Beb. Alam mo kung ano? Moral, yung Sunday. Di ba meron tayong tinatawag, truth is relative. Moral, subjective. For me, it is right. Kasi negosyo ko yun eh. Kasalanan mo na, ba't pumayag ka? Sasabihin mo, moral, ano yan? Subjection. Ikaw nag-define ng what is right. Para sa kanya, right. tama. So, sa Bible, ano yun? Greediness na yun eh. Kasi, biro mo, tutubuan mo. Binili mo ng ganun, tapos tutubuan mo. So, mga Kristiyano, tayo yan. Minsan kasi, pag tumubo ka ng isang beses, wala ka ng customer. Kasi pag nalaman nung bumili sa'yo na ganito pa lang halaga niyan, ala ka na. Isang one time ka lang tutubo. Ayaw mo ba nung ano lang, yung konti lang at dadaanin naman sa dami. Tsaka hindi lang yun. Kasi Kristiyano ka na nakikita mo na na-spread mo yung health. Hindi mo siya tinutubuan ng malaki. Meron nga tayong binubuong computer eh. Ang halaga, ganito pala. Tapos pagdating pala doon sa meron kasing mga nagmamalasakit na minsan service of love, tapos magkakanvas siya,
Imagine yung matitipid mong libo-libo, pwede mo nang bilhin ng pagkain yun. Pero kung wala ka namang concern, wala lang, dadalhin mo lang doon, papagawa mo na yun. O kaya, kung ano-ano pa man, siyempre, hindi mo naman alam eh. Marami naman, di ba, technically, halimbawa ako, hindi ko naman talaga alam yung mga pyesa-pyesa eh. And how about merong mga Kristiyano yung kanilang bunga na itutulong nila sa ibang tao? Di ba? Pwede naman eh. So, in our everyday lives, tingnan natin yung bunga na naging Christ-likeness in our, yung araw-araw lang ba? Araw-araw. Meron nga tayong mga kapatiran. Pag bumili ka nga ng mga, hindi naman sa ano pa man, pagpalagay nating ukay-ukay, merong ukay-ukay naman na hindi pa nasusuot. Pag tinignan mo, mga daang piso. Pero pagdating sa kanya, inihahanap yung kami, mga workers. Hindi naman sa dina-downgrade ko ang ukay-ukay. Ngayon, kung meron ka namang blessing, wag kang maging miser. Alam mo ba, baby, miser? Share mo sa kanilang miser. Miser, sarili mo na lang, kinukuributan mo pa. Anong bunga yon? Miser. Sarili mo na lang, kinukuriputan mo pa. Kung, alam mo, meron ka namang blessing eh. Meron nga nag-share, nagkaroon kami ng pagkakataon na, siyempre, meron ding mga friends, ganito. Ang kwento niya, kwento lang kwento. Hindi ko na sabihin kung sino. Ano siya, siguro, na to, bilyonaryo. Minsan pala may mga milyonaryo, dahil sa sipag sa trabaho, trabaho. Tapos biglang share niya sa akin. Sabi niya, alam mo, pastor, milyonaryo rin to ha. Hindi ko na sabihin kung sino. Hindi ako yun ha. Pero pwede na rin. Kay Lord kasi mayaman tayo. Dahil yung health, yaman natin. Sabi niya, kumukuha kami ng pinakain kami sa isang basta, hindi ka naman pwedeng, hindi naman turo-turo o barya-barya. Pero thank you Lord kasi birthday niya. So, nagpakain. So sabi niya, alam mo, tayo, sinali na niya ako. Sabi niya, meron akong mga nalalaman, hindi pa pala nakakapunta sa ganito, sa ganyan. Pero alam mo, yung kung sino, pag nalaman mo, ganito, ganyan, ang dami palang hindi nakaka-experience na enjoy the blessings of the Lord. Oo. Siyempre, minsan, kanya-kanya naman, nasabi ko lang na tayo minsan, pag kumain, ang sarap-sarap nating kumain, magana, ang dami rin palang mga, so, iba-iba naman mga kapatid, ha? So, parang pag tinignan mo, so, sana tayo? Quarter na. Ito na lang, ganito na lang, huli na lang. So, merong bunga na hindi mawawala sa inyo. At yan ay bunga ng galing kay Lord yan. Una, doon sa unang Korinto 13:13. Ano ba yung bunga na yan? Faith, hope, and love. Hindi mawawala yan. So, yung ba ang bunga mo? Isa na lang. O dalawa na lang. Kasi dito yung salitang prune, tsaka purge. Kasi the Word of God will purge us, will cleanse us. Sa John 17:17, the Word of God will cleanse us. Yan lang ang maglilinis sa atin. Ipapaunawa sa atin kung ano ang tama at mali, truth from error. Yun ang objective truth para itatakwil mo ngayon. Ngayon, kung nagtitiwala ka kay Lord as the vine dresser, kailangan papayag kang ma-prune. Ayan. Ipuprune ka ni Lord. Sa una, parang masakit. Pero yung pruning, nagtitiwala ka sa Kanya para dumami pa ang bunga mo. Isa na lang. So, payag ka pa. Kaya nga nung Sunday,
kay Sister, sino yung si kaibigan mo, si Pulbida? Si Tessa. Sabi niya, yung life in Jesus, yung ating question, sabi niya, pruning. So pag pumayag kang ma-prune, magbe-bear ka ng much fruit. Oo, dadami ng dadami kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Masakit. Pero sa bandang huli, makikita mo maganda ibubunga. Isa na lang, yung salitang cut, kinakat, yung mga hindi essential sa, di ba, meron doon kinakat. Alam niyo, pag inisip ko tong cut, willing ka bang tapyasin ni Lord sa iyo yung mga bagay na di ka nais-nais para malaman mo kung ano yung necessity? Itong pandemic, maraming nakat sa atin. Di ba? Pero pag tinignan mo, yung travel mo nakat. In travel mo sa isang taon, mag-iisang taon na ba tayo? O ilang months na? 7, 8? Pag kinuwenta mo, pagka nag-travel ka pala, daan-daan libo, tapos biglang na-save mo. Di ba? O, nakat yun. Ang daming nakat. Yung isang anggulo, tingnan nyo. O ano pa ang nakat sa'yo? Di ba ngayon, dahil sa, halimbawa, yung kung ano lang yung kailangan, nakat din yung mga pag-shopping mo. Nakat ba? O hindi. Ano pa mga nakat? Ang daming mga nakat, di ba? Pag tinignan mo, yung mga unnecessary na mga pupunta rito, hindi naman kahit sa bahay na lang kumain, dahil sa gusto mong gastos ka lang. Tapos, di ba, parang pag tinignan mo, maraming kinakat for us to realize what is necessity in our lives. Now, we realize na, time. Nakat din yung time mo kung saan-saan. Di ba? We have more time with the Lord. O tayo sa coffee, every day, yung time natin ngayon. Di ba? Dati, pag morning devotion, pagkatapos, siyempre, uwi, kanya-kanya na. Pero ngayon, almost the whole day, magre-record, hihingi ng wisdom, understanding, discernment for the next na ipapaabot ni Lord na Word of God. Tapos parang araw-araw ka nag-aaral ngayon. So yung time mo ngayon, what is necessary. So thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Yan. Cut na natin yung time ni Pastor. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan po mga kapatid, ha? For we can do nothing without the Lord. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, pag pinag-aralan niyo itong John 15, napakaganda po yung buo. Okay. Ngayon naman po, dako tayo sa mga may birthday. Sa araw na ito po, batiin natin sa kanilang kaarawan si Sister Angeline Matin, si Sister Iya, si Mariam, de Guzman, Sister Iya, at si Sister Hazel Legaspi. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Kantahan natin sila ng happy birthday. Sister Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Ayan, happy birthday po sa inyo. Si Sister Mariam de Guzman, si Sister Iya po ay isa doon sa mga umawit nung new song natin. Oo. Anak ni Sister Doris Ayan, ni de Guzman at ni Brother Bobby. Ayan. Tapos, dibu pala ngayon ni Hazel. Oy! Oo. Dibu. Si Hazel, Beb. Si Yung Hazel. iyong paboritong si Hazel. Yung Anak ni Sister nagbabasketball? Jelino. Yung magaling magbasketball? Oo. Oo nga, si Hazel. Inabot ng pandemic ang dibu ni Hazel. Oo. Anyway, pwede pa rin niyang i-celebrate, Hazel. Happy birthday sa'yo.
Okay. Para po sa ating memory verse of the week, isa po ito sa ating mga scriptural song na tinatawag ay sa Psalm 62 verses 1 and 2. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Yan. Ang ating memory verse of the week. Tuwan-tuwa si Wastura, nakakanta. Si Arnold nga, nakikisali dun Oo sa... nga. Sige nga, Beb. Solo mo nga. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Wow. Sabi kasi yan ni Sister Ginaina. Dapat pala mag-study sa'yo si Sister Beng. Kasi si Ginaina, si Sister Ginaina, walang bayad dyan, love offering lang. Tinuruan kaming huminga dito kasi, alam mo lang, hindi, ako, kasi yung boses ko dito sa lalamunan, alam mo, ito nung araw, paano yung kanta ko niya? Ito, paano yan? Paano yung simula nun? I wait patiently. Ito yung normal ko. I wait patiently for God to save me. Oh, iba yan. I wait patiently. Oh, dito daw. Kaya kung gusto nyo, Sister Ginaina, tsaka si Pastor Edgy. Okay, cut na kita ulit. Cut na. Sige. Okay po mga kapatid, so yan po, awitin nyo po palagi yan. Tapos, idugtong nyo agad Psalm 62 verses 1 and 2 para po na memorize lang natin. Hindi lang natin yung nakakanta, alam din natin kung saan natin hahanapin. Para pagdating po ng araw, saan yan sa Bible, hindi na po natin sasabing, nandyan lang yun. Hindi yun mawawala dyan. Alam, meron pa ako isang paboritong worker na kumantay, si Minister Dodi. Wag naman. Sample lang. Kung mo kay Dodi, sample lang. Wala na tayong Hindi, time. may time pa tayo kahit mag-overtime. Minister Dodi, isang baksak dyan. Kasi yung kanyang boses... Bigyan mo daw ng mic si ano Minister tawag Dodi? doon? Normal na... Oo, yung modulation niya, ang ganda na register. Ay, wala siya. Ha? Oo, nasa mekaniko. Sayang. Hindi Thank you, Lord. Okay, dako na po tayo ngayon sa ating new song of the week. Brought to us by the Fifth Harmony. Wow. From our San Pablo Outreach. At ito po ay composed by Sister Vera Villanueva Amistoso. Luwalhatiin. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipas. Iba't ibang nakikita, naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad, iba't ibang nakikita at naririnig. Kung ano ba itong nararamdaman, puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na.
naman ang awitin na yan. Kung minuni-muni niyo po ang mga lines po niyan, yan po ay katanungan ng maraming tao, lalo na ngayong pandemic. Sabi nga ni Pastor, ang daming nabago, ang daming nawala, pero ang dami ring realization. Ang sabi nung awitin, nasan ka na? Parang yung nangyayari ngayon, di ba? Maraming mga tao, anong ginagawa ni Lord? Ba't niya hinayaan na maging ganito? Maraming question. Pero na-realize niya, bumalik siya ulit, baka po kasi masyadong nauubos ang oras natin sa pagtatanong at pagrereklamo sa Panginoon kung ba't ganito ang naging buhay natin nitong pandemic. Nakalimutan po natin ang sabi nung awitin na hindi pala niya tayo iiwanan o pababayaan. Kaya ang dapat gawin, luwalhatiin siya. Dahil walang kapantay, walang katulad ang kabutihan ng Diyos. So, baka po nga nauubos na Ang yung tingin time. ng mga iba na-cut, na loss, pero merong new opportunities. Yes. Tsaka maraming nadidiscovery pagka merong mga crisis. Minsan kasi, Yes. babe, yung meron ka dati, hindi mo na-appreciate. Hindi mo nga napapagpasalamatan si Lord eh. Dahil parang nasanay ka na everyday, yung provision niya palagi, nakakalimutan mo nang i-appreciate yung ginagawa niya para sa'yo. Tapos biglang nawala, bigla mong grabe nga pala yung pagkakalinga ng Diyos sa akin dati. Na hindi mo marirealize hanggat hindi nawala. Proverbs 20:30. So, maski man po ito ay merong magandang gagawin sa atin, sa character natin. Spiritually and emotionally, marami tayong matututunan. Amen. Thank you, Lord. Meron lang, isa na lang, babe. Puro isa na lang? Isa na lang. Ito nakita ko. Yung di ba, may mga palengke. Ang dami nagkaroon ngayon ng trabaho. Tsaka, for our convenience pa. Kasi yung mga dinideliver na ngayon sa bahay natin yung palengke. Di ba? Ang dami nagkaroon ngayon ng trabaho. Di ba? Ayaw mo nun? Nagtatrabaho ka na sa bahay, work from home. Ang daming yan sa atin. Kasama yung family. Tapos order ka lang sa palengke. Hindi ka na pupunta ng palengke. Wala nang pamasahe. Ngayon yung pamasahe mo, ang makikinabang naman doon, yung magdi-deliver. Di ang daming trabaho. May mga new opportunities. Di ba nga, meron nga naglalako doon sa atin sa Nasugbo. Pero siya, yung brother husband niya nag-abroad. Pero meron siyang sasakyan. Ang ginawa niya, doon sa isang barangay, luluto sila ng ulam, silang magbilas nata. Dadaan lang sila doon. Ulam. O takbuhan na yung mga naka-face mask, o may mga ulam na sila. Delivered pa, parang Melfati. Okay na. Oo. Dami. Nako. Alam mo na, alala ko mami sa kanya, no? Yung mga last days ng mami. Teka muna. Many days pa. Dito na sa Hindi kanta. naman ikaw yun. Ibig sabihin, sige. madami siyang mga, naaalala, tas kinakwento. Gano'n. Okay. Speaking of new opportunities, alam nyo mga kapatid, kaya yung kanina, luwalhatiin na lang ang Diyos imbis na magreklamo at mag-question. At ito ang mga patunay, mga kapatid, na kung ayaw magpuri ng mga nakakatanda, ang mga bata ang gagamitin para magpuri kay Lord. Kasali ko dyan. Hindi na. Ulitin mo, mga bata eh. Hindi na. Hindi mo nakuha. Sige, tuloy na tayo. Hindi na. Okay. Tignan niyo po, etong sabi ko sa inyo, di ba, meron tayong pinakabata po na nanonood palagi every morning ng ating Good Morning Jesus. Ang unang-una po ay si Natalia, na anak po ni Brother Dave at ni Sister Rav. Tapos, makikita nyo rin po after ni Sister Natalia, si Brother Jacob. Kung maaalala nyo, si Brother Jacob ang binansagang kong Good Morning Jesus Boy, GMJ Boy. Anak ni Levi at ni Brother Ray. Okay. Kasi, walang absent po ito. Actually, yung si Jacob, pagka umistop na yung kantahan, umiiyak na siya. Oo, parang
Bakit natapos na? Ganon. Panoorin niyo po ito. Christok Tuesday kasi ngayon. Oo. Panoorin niyo po. Si Natalia, nakita niyo po, nanonood talaga siya. Oh. And syempre, credits to the parents. Dahil bata pa ang kanilang anak, ay iminumulat na nila sa gawain kay Lord. Tapos, tignan nyo naman si Jacob. Inspiring Nagpe-pray yan, help no? from the Holy Spirit Oh. and the illumination Pray that pa. comes Di pa from your grace Nagpe-pray pa. be upon us all. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. God bless us all, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, everyday po yan, si Jacob. Parang wala nang inabangan yan, kundi Good Morning Jesus daw po eh. Tapos, since it's Chris Talk Tuesday, ako'y na-amaze sa batang ito. Nagkasakit kasi siya, babe. Tapos, sabi niya sa mami Sino niya, siya? sabi niya, gusto ko mag-share kasi pinagaling daw siya ni Lord. At ma-amaze kayo dahil hindi pa po marunong magbasa itong batang ito. Glory Pero to God. tignan po ninyo, mga kapatid. Good morning, Jesus, and good morning, brothers and sisters. My name is David Isaac Usanyasa, our brother Walshant. And God protects me from the coronavirus, and He healed me from my fever. Thank you, Lord. Jehovah Rapha. And today I will recite 1 Corinthians 13, the way of love. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. And if I give away all I have and deliver up my body to be burned, but have not love, I did nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now, we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I've been fully known. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Thank you, Lord. Dinaig tayo sa memory verse? I-recite natin yan kay Shane. Sa mami niya, sabi ni Sister Tata, paulit mo kay Shane. Grabe. Oh, hindi marunong magbasa yan. Pero na-memorize niya. Ako hindi ko ma-memorize yun. Yung buong yun, ang haba. 1 to Pero 13. nakita niyo po,
ang kayang gawin ng mga maski musmos pagdating sa Panginoon, ano? Sabi ko, Shane, sobra naman tong batang to. Ang haba nung ano, sabi daw niya, si Lord daw ang nagbibigay ng grace para ma-memorize. Galing. Glory to God. Oo, ngayon, sabi ko, Shane, pakantahin mo sa susunod. Yes daw. Ang gusto daw niyang kantahin, yung kanta ni Brother Darwin. Ba? Gusto niya yung Risen King. Glory to God. Oo, kaya abangan po natin yan. Yan Next po Tuesday. ay si Brother Waljun. Pero alam nyo, kung kilala nyo po itong batang to, parang hindi mo iisipin na magme-memorize siya ng ganyan kahaba. Kasi si Waljun po ay kilala ng buong Comfy, hindi mo po yan mapaupo sa isang Kaibigan tabi. niya ni Gap. Ng matagal. Mag-best friend sila ni Gap eh. Oo. Hindi mo yan mapaupo ng matagal sa isang tabi. Talaga pong ikot ng ikot lang yon. Pero nakita nyo ngayon, ibang klase. Amen. Yan. Thank you, Lord. Kaya, mga bata, yung mga nanay, especially, nasa inyo pong kamay. Para po ang inyong mga anak ay itrain nyo na po sa mga bagay na may kaugnayan sa Panginoon habang bata pa. Kagaya ng mga ginagawa ng mga napanood nyo pong mga parents. Amen. Kasi hindi na po nila makakalimutan yan hanggang sa pagtanda nila. Kaya ngayong araw na ito, let us welcome po yung ating mga kapatiran for our Christalk Tuesday. At ito po ang ating storytelling. Amen. Hello mga kids! Andito na naman ang inyong ating divide upang magbigay ng kwento mula sa Biblia. Sa araw na ito, aalamin natin ang kwento ni Haring Hosayas na matatagpuan sa 2 Kings chapter 22 to 23. Si Hosayas ay naging hari ng Juda noong 8 taong gulang pa lamang. 31 taon na pinamumunuan ni Hosayas ang Jerusalem. Laging sinusunod ni Hosayas ang Diyos katulad ng ginagawa ni David na kanyang ninuno. Nang 18 taon ng pamamahala ni Hosayas, nalaman niya sa pamamagitan ng aklat sa templo ng Diyos na hindi sinunod ng kanyang mga ninuno ang batas na nakasulat sa aklat. Kaya inutusan niya ang mga pari na alamin kung ano ang gusto ng Diyos ipagawa tungkol sa nilalaman ng aklat. At sa pamamagitan ni Hulda, ang babaeng propeta, ipinasabi ng Diyos ang ganito, "Tinalikuran ako ng taga-Huda. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at nag-alay ng handog sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako. Wala nang makapagpapaalis ng galit ko. Dahil dito ay parurusahan ko ang bansang ito at ang lahat ng nakatira rito. Mangyayari ito katulad ng sinabi sa aklat na binasa ng hari." At tungkol naman sa hari ng Huda na si Hosayas na nag-utos sa inyong alamin ang kanyang kalooban, ito ang sasabihin ko. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Makinig ka sa aking mga salitang nakasulat sa aklat. Nakita kong nalungkot ka nang malaman mo ang parusang ibibigay ko sa bansang ito. Pinunit mo ang iyong damit dahil sa pagdadalamhati. Narinig ko ang iyong pag-iyak. Dahil dito, mananatili ang kapayapaan habang ikaw ang namumuno. Payapa kang mamamatay at sa kakulang wawasakin ang Jerusalem. Bumalik na sa Huda ang mga pari at ibinilita nila kay Hosayas ang sinabi ng propetang si Hulda. Ipinatawag ni Hosayas ang lahat ng matatandang pinuno ng Huda at Jerusalem at lahat ng mga tao at nagpunta sila sa templo ng Diyos. Nang narunang lahat, malakas na binasa ni Haring Hosayas ang lahat ng nilalaman ng aklat na natagpuan sa templo. Pagkatapos, ay nangako sila sa Diyos na tapat niya susundin ang lahat ng mga batas at utos nito ng buong puso at kaluluwa. Nangako din siyang gagawin ang lahat ng kondisyon sa kasunduan ng Diyos sa kanila na nakasulat din sa aklat. Ang lahat ng naroon ay nangako ring tutuparin ang mga kasunduang iyon ng Diyos. At pagkatapos, inutusan ni Haring Hosayas na ilabas sa templo ang lahat ng kagamitang ginamit ng mga Diyos-Diyosan at sinunog ang lahat ng mga ito. Inalis sa kanilang tungkulin ang mga naglilingkod sa altar ng mga Diyos-Diyosan.
ipinagiba ang lahat ng mga altar. Nang matapos ang lahat ng iyon, si Hosayas ay nagbalik sa Jerusalem. Nag-utos si Haring Hosayas sa mga taga-Huda na ipagdiwang ang Paskwa upang parangalan ang Panginoong Diyos. Gagawin nila iyon ayon sa sinabi ng aklat ng kasunduan ng Panginoon sa kanila. Hindi kailanman ipinagdiwang ng ganoon ang pista ng Paskwa. Mula pa noong wala pang hari hanggang magkaroon na ng hari sa Israel at Huda, ang Paskwa ay pinagdiriwang ng mga Israelita sa Jerusalem noong ika-18 taon ng pamumuno ni Hosayas. Paalam mga kids! Hanggang sa muli! God bless! Welcome to Chris Talk Tuesday! Praise God. Thank Good morning po sa atin lahat mga kapatid. Alam ko na nag-aabang pa po kayo para sa ating susunod na gawain. Ito nga po ang Chris Talk Tuesday. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng kanyang salita. At lagi kayong nariyan para makinig sa mga pagtuturo niya. Amen. Ito po pala si Sister. Ako nga po pala si Sister Jess. Nagpakilala ko na Sister Maripas. Ako si Sister Maripas. Thank you, Lord. Kami po ang magtuturo ngayon tungkol kay Haring Hosayas. Pero bago yan, Sister Maripas, bumati muna tayo. Nakabati ka na ba? Oo, nakabati na ako. Ikaw na muna. O, yan po, binabati ko. Lagi ko pong binabati yung mga nanonood. Diyan po sa kahit sang lugar sa buong mundo. Especially po yung mga taga Bulacan, syempre. Lagi kayong special sa puso ko. Nanay, Jessica, Ninang, Ninong. Lapit na Pasko. Ayan po. Mag-pray muna po tayo bago po ang lahat. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Amen. Lord, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa panibagong buhay, Panginoon. Sa kalakasan, sa bawat blessing na pinagkakaloob niyo, Lord. Lord, sa araw na ito, manguna po kayo sa aming dalawa na magtuturo. Bigyan niyo po kami ng wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon. At nawa po ay ang mga makikinig ay matuto. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Sister Maripas, ang pag-aaral natin ngayon ay tungkol kay Haring Josias. Ngayon, itong hari na to, hindi to pamilyar sa akin. Kasi ang mga kilala ko lang na hari ay sina Haring David, Haring Solomon, yan yung mga kinaklakhan kong hari. Pero itong si Haring Josias ay talagang hindi ko masyadong kilala. Kaya nung ibigay sa akin itong pag-aaral na to, sabi ko sa sarili ko, may ganito palang hari ang mga taga-Juda. At talaga namang matututo ka din dahil sa napakagandang pamumuhay nitong si Haring Josias. Ayan, pero bago ang lahat, gusto ko muna pong ipakilala itong pag-aaralan natin. Ito po ay si Haring Josias na matatagpuan sa 2 King 22-23. Si King Josias po, ang kanyang pangalan ay ibig sabihin po ay healed by Jehovah o Jehovah will support. Ngayon po, siya po yung pang-16th king ng Juda. At siya rin po yung sinasabing isa sa pinakabatang hari ng Juda. Biruin niyo po, 8 years old lang po siya nung maging hari po siya ng Juda. Parang kaedad lang po niya si Dave na nandito. Isipin niyo po na isang 8 years old ay maghahari sa isang napakalaking kaharian. Parang mahirap po iyon. Ang ama niya po ay si King Amon at si Jedaidah. Ngayon po, tinatawag din po siya at kilala din po siya bilang isang righteous king. Paano po ba itong nangyari ng Juda? Napaka-righteous nitong taong to. At age of 8, masasabi mo na bang righteous? Kasi di ba bata, wala namang alam yan. Pag sinabing 8 years old, ano ba ang maiisip mo? Walang karanasan, walang alam. Walang kamungawa. Walang kamuwang-muwang. Ang gusto lang ay maglaro. Parang si Dave, gusto lang din maglaro. Wala wala pa, zero kung tutuusin. Pero si Lord, ginabayan siya ni Lord mula nang siya ay lumaki.
sabihin na natin, at nagumamit si Lord ng mga instrumentong mga tao sa kanyang paglaki, Sister Maripas. Ayan po, kilala niyo po ba kung sino mga taong ginamit ng Panginoon upang lumaki ng maayos itong si King Hosayas? Una, ang high priest dito is si Hilkiah and his son Jeremiah. Shaphan, the royal scribe, and his son Adhikan. And then, Shallum, the faithful chamberlain, and his wife, prophetess Huldah. Ito yung mga taong ginamit ng Panginoon upang lumaki ng tama itong si Hosayas. Ngayon, sinasabi dito, great leader itong si Hosayas, sa great king. Great king din pala siya, katulad nila David, nila Solomon. So, bakit ka ba tinawag itong great king itong si Hosayas? Iniisip ko, ang bata pa. Meron siyang, sa una kasing, pangalawang king dito sa verse 1, sasabihin dito may 3 sikreto pala itong si Josias kung bakit siya naging matagumpay na hari ng Judah. Ito yung, sa kahit na siya ay murang edad pa lamang. Ito yung he did what is right in the sight of the Lord. Biruin nyo, in 8 years old, kilala na niya ang Panginoon. Ako nga po, siguro mga 10 years old, nung makilala ko ang Diyos. Totoo yung ganong pakiramdam. Nung pa lang po talaga ako dati po kasi nakaka-attend na po ako ng mga fellowship dati sa Bulacan. Doon ko lang po nakilala ang Diyos. At kung ano po siya. Dito po, sa sinabi sight of the Lord, He did what is right in the sight of the Lord. Tayo po, as young, marami pong nakaka-influensya po sa atin. Mabilis tayong mahatak ng mga bagay na hindi tama. Nandiyan ang temptation, addiction, lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ng isang kabataan na ngayon ay nangyayari. Pero itong si King Josias, he trusted upon God to decide what was right or wrong nung mga panahon niya. Hinayaan niya si Lord ang manguna sa buhay niya at nagtitiwala siya sa Panginoon kasi wala pa naman siyang muwang noong time na yon. At hindi siya napapahatak sa mga masasamang gawain. Pangalawa, at isa pa, may God-fearing din po talaga tong batang to na dapat gayahin ng mga kabataan ngayon. Pangalawa, he walked in the ways of David, King David. Alam niyo po ba na si Josiah ay nagmula sa isang evil family? Ang kanyang lolo na si Manasseh ng Judah ay ay pinaka-wicked king ng Judah. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ng lolo niya nung panahon niya? Siya lang naman po ang nagpatayo ng napakarami ng templo ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Israelites. Siya rin din po ang nagpagawa ng templo kung saan sinasamba ang mga bituin. At siya rin po ay gumagawa ng pag-o-offer ng buhay na tao. Yun yung kanyang anak. Nag-offer po siya ng sarili niyang anak. Ganun kasama si Manasseh. At hindi lang po doon natapos, yung kanyang reign ay ipinasa niya sa anak niya, na ama naman ni Josias. Ito ay si King Amon. Si King Amon, ganun din po. Napakasama rin pong hari. Pero hindi po nagtagal ang kanyang paghahari. Dahil sa 2 taon lang po siyang tumagal. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po, pinatay po siya ng kanyang mga servants sa loob ng palasyo. At ngayon, napunta ang kaharian dito kay Josiah ng batang-bata pa. Biruin nyo, sa hindi magandang ninuno nitong si Josiah, ama, di ba kapag tayo mga anak, gusto natin maging katulad tayo ng ating mga magulang. Pero itong si Josiah, hindi niya yun ginawa. Kasi alam niyang masama yung mga magulang niya at ang kanyang lolo. Alam niyo po ba kung kaninong example po siya, example pong naging ibinuhay niya? Ito po ay si David, ang kanyang pinakanununuan. Ayan, dito nabuhay ang dugo ng pagiging isang mabuting hari.
kay Josias. Di ba nga po sabi niya, sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David. Ibig sabihin po dito, he made a choice. He made a choice po na gumawa ng tama, na sumunod sa tama. Tayo rin po, di ba po minsan sabi nga po sa mundo, kung ano ang puno ay siya ring bunga. Tayo po, meron po tayong free will. Meron tayong kakayahan upang baguhin kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Hindi po pwedeng ipares natin ang buhay natin sa mga magulang din natin. Tayo ay po binigyan ng Diyos ng buhay na may sariling kaisipan. Kaya dapat po, tayo po, kung papipiliin po tayo, lagi tayong pumunta sa tama. Kasi yan po talaga yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pangatlo po, he did not turn to the right or to the left. Ayan po. Isa po yan sa mga steps na ginawa niya. Sinabi ko na po kanina, napakarami at napakapangit po kung iisipin niyo po ang kanyang kinalakhan. Magulo, maraming Diyos-Diyusan. Pero saan po ba siya nag-focus? Hindi siya tumingin sa kanan at kaliwa. Tumingin siya ng diretsyo, dun kay Lord. Nag-focus po siya kung ano at kung sino ang dapat niyang paglingkuran sa buhay niya. Gayon din po tayong mga Kristiyano. Dapat we choose to serve the Lord, nag-iisang Panginoon natin. Dahil ano po bang mangyayari sa atin kung isa-serve natin? Maraming magagandang mangyayari. Pero kung tayo ay magsaserve sa mali, sigurado, alam na natin yung patutunguhan natin at yun ay hindi maganda at ayaw po natin yung nangyari sa atin. Ayan po. Di ba nga po, sabi nga po sa 2 Timothy 2:14, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech and conduct, in love, in faith, and in purity. Ito pong si Josias, ito po yung ginawa niya. Katulad po siya ni Jesus Christ. Isa sa pong young leader itong si Lord Jesus Christ na naging mapakagandang ehemplo sa ating lahat. Siya ang ating Panginoon na nag-iisa. Dito, ang victim kasi dito is mga youth. Pero dito sinasabi na gawin nating example ang pinakamabuti kaysa gumawa tayo ng pinakamasama. Ayan. Dito, kahit kabataan, sinasabi din po dito na ang pagiging kabataan ay hindi hadlang upang maging magaling na pinuno. Di ba po? Maraming mga kabataan ngayon iniisip nila, bata pa ako, ayokong maging ganyan, ayokong maging ganito, masakit yan sa ulo, maraming problema ang ginagawa yan. Pero wag po nating i-judge yung mga kabataan na gustong maging leader. Kasi si Lord, siya ang pumipili ng mga taong magli-lead. At tayo po, bilang isang leader din po, ang hinahanap lang naman po ng Panginoon upang makalid ka ng tama, ay yun magkaroon ka ng takot sa Kanya, katulad nitong si Josias. At si Lord Jesus Christ na sumunod ng buong puso sa Kanyang Ama, na ibinigay niya ang buhay niya upang iligtas tayong lahat. Ayan, katulad ni Josiah din po, na naging mabuting hari sa kabila ng kanyang kabataan. Ayan, Sister Maripas, ano naman po yung susunod sa story natin? Amen. So napakaganda po nitong Haring Josias kasi talagang siya ay napakabata na hari pero napakalakas din ng loob. Alam niyo po, dun nabanggit nga si Sister Jesusa, 8 years old pa lang siya, nagsimula na siya maging hari. At 31 years siya nag-rule sa Jerusalem. On his 18th birthday po, on his 18th year na, si King Josiah po, ni-restore niya yung true worship. Kasi ito yung mga kapatid na wala po ito itong true worship, na ang Diyos na totoo ang siyang sinasamba. Dahil ang mga tao nagsimula na ng magsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. At nakakatuwa po, inutusan niya si Shaphan sa kanyang scribe na pumunta sa templo para tungkol sa money matters. And then nagkita sila ni Hilkiah. Si Hilkiah po ay isang priest
Si Hilkiah, nakatagpo ng o natagpuan niya ang Book of the Law. Alam niyo, ng panahon ni Manase, wala na pong natirang mga scrolls o ng mga salita ng Diyos dahil sinira na po ito noong time ni Manase. Pero tung panahong ito, mga kapatid, may natagpuan si Hilkiah at ibinigay niya kay Shaphan. At si Shaphan naman, binasa niya sa hari. Nung nabasa ito ni Shaphan, alam niyo po naging reaction ni King Josias? Nalungkot siya, katulad ng binanggit ng ating storyteller, at pinunit niya ang kanyang damit. Pag sinabi po kasing pagpunit ng damit sa panahon nila, mga kapatid, yung tearing of clothes is a powerful expression of one's grief, a true sorrow for sin, and genuine repentance of the heart. So makikita po natin na talagang nagkaroon siya ng pagnangis, tama ba yung word? Pagtangis sa kasalanan. Nakita niya na, nagkasala pala kami. Ako at ang aming bayan. Nung binasa lang ang aklat ng salita ng Diyos, sa kanya na-realize, nagkasala pala kami. Tapos, tinir niya ang kanyang damit na nagpapasaad ng pagsisisi. Ang pagsisisi po, mga kapatid, ay repentance is the activity of reviewing one's action. Nire-review mo yung habang binabasa, siguro niya, kikita niya yung kanyang sarili, and feeling contrition or regret for past wrongs, which is accompanied by commitment to actual actions that show and prove a change for the better. Yun po ang true repentance. Kasi pwede kang iyak ng iyak, pwede kang maghalupasay, nagkamali ako, nagsisisi na ako. Ilang beses, maraming beses ang maraming mga nababalitaan tayo, di ba, na hindi na ako uulit. Pero makita mo, sa sunod na linggo, bumalik na naman, sa ganung gawin na naman. So, ang totoong pagsisisi ay nakita mo, nagkamali ka, at ikaw ay magbabagong buhay. Aalisin mo na yung mga hindi nakalulugod sa Panginoon upang maging mabuti kang tao. So, ganyan si Josias. Nakita niya nagkamali siya at nagtungo siya sa panibagong buhay. Yung mga sinabi ni Sister Jesusa, yung kanyang mga ancestor, puro kasalanan ng pinagagawa. Sa kanya, huminto nung marinig niya ang salita ng Diyos. Siya ang nagsira ng lahat ng mga Diyos-Diyosan sa lahat ng templo sa Jerusalem at Huda. Alam mo, hindi natapos yun, kasama pa nga niya yung ang mga pinapunta niya, sina Hilkiah, the priest, Ahikam, son of Shaphan, Akbor, the son of Micaiah, Shaphan, the scribe, Asiya, servant of the king. Pumunta sila sa prophetess na si Hulda para malaman kung anong sasabihin ng Panginoon. At ito nga ang nasabi ni Hulda. Nakakatuwa kasi habang binabasa ko, nakikita ko rin yung mga pangyayari talaga para kung nanonood ng pelikula. Sabi ni Hulda, ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo at ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo ng iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno. So, akalain mo, nakita niya si Josiah, nakita ni Lord. Kaya alam niyo, talagang na-convince si Lord na si Josiah, King Josiah. Dahil ibinalik din nila ito, yung binalita nila ito, yung sinabi ni Hulda, nakita siya, na sorrowful siya, nagpunit siya ng damit. Kaya nakita ng Diyos, talaga ang ating Panginoon ay omniscient God, all-knowing God. Kahit sa kwarto mo, alam niya. Nakikita niya ang puso mo. Alam niya kung ano nilalaman yan. Kung totoo ka bang nagsisisi o hindi. Iyan po ay matatagpuan sa Kalawang Hari 22:16-20. Ayan nga sabi
Sa 2 Chronica 7:14, ngunit kung ang bayan, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, ano sunod? I will, and seek my face, then I will heal their land and make them prosperous again. So yun ang ginawa ni Josias. King Josias, he turned from their evil ways. Hindi siya nagpatuloy magkasala. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Pag alam na natin na tayo nagkasala, huwag na tayong pabalik-balik sa kasalanan, paulit-ulit. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay totoong pagsisisi. Alam, kanina nga, di ba, naririnig natin yung mga sa verse of the day natin, yung mga kasalanan na gagawa talaga ng mga tao na alam ng mali, ginagawa pa din. Pero ang Diyos, napakabuti. Sabi nga, sa Psalm 145 verse 8, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. Sobra po ang pag-ibig niya. Laging bukas ang kanyang mga kamay, para tanggapin muli ang mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Pero tandaan natin, may kaparusahan din sa mga hindi sumusunod talaga, tinigasan na ang kanilang puso. So nung narinig pa, ang isa pang nakita ko dito, nung narinig ni Haring Josias ang salita ng Diyos, para itong nagsilbing salamin sa kanya, nakita niya ang kanyang kamalian. Tulad ng binanggit ni Pastor, di ba? Nakikita mo yung kamalian mo kapag naihahayag ang salita ng Diyos. Nabubuksan ang iyong mata. Nabubuksan ang iyong puso. At muli, tinatanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya, ang salita ng Diyos ay mahiuntulad sa salamin. Para kang nakaharap sa salamin. Tapos, ihaharap sa iyo ang kalagayan ng iyong sarili. Kaya matatagpuan natin yan sa Santiago 1, 22-25. And then, sa 2 Kings 23, 1-2, pinatawag niya lahat. Yung mga tao, ang mga leaders, at sila ay nanumpa, nasusunod na sa Panginoon. Pagkatapos nun, itinapon nila ang lahat ng mga Diyos-Diyosan at lahat ng natitira pang may ugnay sa mga Diyos-Diyosan. So, tinanggal nila lahat ng mga Diyos-Diyosan at lahat ng may ugnay dito. So, sa pagsisisi ng kasalanan, totoo na hindi lang dapat tayo iiyak-iyak na, Lord, sorry po, nagawa ko na naman. Kundi talagang itakwil na natin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Huwag na tayong magtago pa, maaring natatago natin sa ating pamilya, sa ating asawa, pero hindi mo matatago kay Lord kasi nakikita niya ang lahat. Kaya kung ano man yung natitira, minsan nga naglinis na may bagyo, na minsan nakwento ni Pastor, yung naglinis ng dahil ang mga manggagawa tumulong sa mga member na maglinis. Pero hindi natin husgasan yung brother kasi lahat naman ay nagkasala din. Natagpuan ng mga magazine na nasa ilalim ng kanyang kama. So, alam natin kung ano nakalulugod sa Panginoon at saka hindi. Kaya yung mga bagay na akala natin na itatago natin, yung mga galit sa puso, parang pag nakaharap, ngiti-ngiti, pero yung puso pala galit na galit. Kahit yan, nakikita ng Panginoon. Kaya ihingi natin ito ng tawad. Ang totoong paghingi ng tawad ay hindi na pagbalik-balik sa kasalanan. At dito nga, yung si King Josias, ma-admire mo siya sa commitment niya sa Panginoon. Masasabi natin sa Matthew 22 verse 37, naganap po sa kanya, yung love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Siya po, talagang binasag niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang lugar. At talagang ang sumamba siya sa tunay na Diyos at ibinalik niya yung Passover Festival na matagal nang nawala sa mga Hudyo. Hindi na sila nag-celebrate nito, talagang nakalimutan nila ang Panginoon. Alam niyo po, ang Passover, ito po ay isang festival na kung saan ito'y pag-alala ng laya ng mga Israelites sa Ehipto. Kalahin mo nakalimutan nila yung ginawa ni Lord sa buhay nila. So sa atin din, baka meron po tayong mga dapat, di ba, minsan nakakalimot tayo itong mga tao. Kaya maganda lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos
paalala sa atin na marami nang ginawa si Lord sa buhay natin. Kahit na nga, yung katulad ng sinasabi ni Sister Ria kanina, yung sa kanta, di ba? Minsan nakakareklamo ka, ba't ganito nangyayari, ganyan. Alalahanin mo yung mga ginawa na ni Lord noong pa sa ating buhay. Hanggang ngayon, buhay ka pa, malakas, at nakakakain ng 3 beses ang araw, at wala kang sakit. So dapat alalahanin natin, ano bang ginawa ni Lord? Ito, binalik nila, pag-alala muli, kaya meron silang Passover, binalik nila ito sa kanilang buhay. So kanilang pang-araw, nagse-celebrate na sila ulit ng Passover na napakahalaga sa mga Israelites. Ang paglaya nila mula sa Ehipto tungo sa Promised Land. So, tayo man, alalahanin natin na marami nang ginawa si Lord sa atin, na napakaganda na ng kalagayan natin ngayon. Kaya yung pagrereklamo ay hindi na karapat-dapat pang lumabas sa ating labi dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Kahit sa kabila ng mga COVID na to, pandemic na to, ano man ito, no? Magpasalamat tayo kay Lord. Kasi totoo, it's an opportunity. Maraming opportunities nangyayari kahit sa negative situations. Maraming ginagawa si Lord na maganda. Wala kang gagawin kundi magpupuri at magpasalamat. Ako nga, natutuwa rin ako dun sa mga anak ko dahil sa kabila ng marami nare-retrench, marami natatanggalan ng trabaho. Pero thank you Lord, si Pia, panganay ko, patuloy pa rin nakakatrabaho. Nasa bahay siya. Tapos si JJ naman, nakakuha na. Dati kasi mahilig yung kumante. May mga, mga tinatawag na ini-invite siya mga kumanta sa mga iba't ibang lugar, sa mga wedding, kung ano-ano. Pero di syempre nung una, wala siyang trabaho kasi nagsara lahat. Pero thank you Lord, nagkaroon ng online. Meron palang ganun yung mga, pwede ba sabihin, basta, yung sa application, yung Kumu. Ayun, nagsimula siyang kumita muli, nakabayad na siya ng motor niya, na nakakabayad siya ng internet. Dahil dati, nung bago-bago ang nag-aalala ko, naku, sino magbabayad ng internet? Sabi ko, pero ang bait talaga ni Lord. At alam niyo rin yun eh. Hindi tayo na pinabayaan ni Lord. Kaya, sobrang dapat tayong magpuri sa Kanya, talikuran na ang kasalanan, at sambahin ang totoong Diyos, kagaya ni Josias, dahil sobra rin ang pagpapala sa mga taong sumusunod sa Kanyang salita. Amen. Tama, Sister Jesusa? Amen, Sister Madipas. Kami aawit. Pwede ba kami umawit? Sige. Ay napakahalaga, higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ko. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord po. Sige, tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri namin kayo, sinasamba. Kayo po ang aming tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Salamat po sa araw na to, sa napakagandang araw. Masayang buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa maayos na pamumuhay na ibinigay mo po sa bawat isa. Ang aming, sa awat grasya mo, Lord, tulungan mo kami na lagi makasunod sa inyong salita. Amen. Hindi ko alam ba't ako naiyak. Pero, thank you, Lord, sa lahat. Napakabuti mo. Napakaganda ng iyong kalooban. Salamat sa mga salita mo, Lord. Yes. At sa kay Haring Josias, na sa kabila ng napakaraming hari na nakalimot,
ay merong isa na sumunod sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Nanatili sa inyong mga salita. At gaya niya, Lord, tulungan mo po kami na palagi ang manatili sa inyong salita na parang isang vine, Lord, na nakaugnay lagi sa inyo. Napakasarap mabuhay na may Diyos sa puso at ikaw ang aming tunay na Diyos na aming paglilingkuran mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless us all, mga kapatid. God bless po. Bible study po bukas. 2 Timothy 2